Good evening, Collegiate Americans! Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Nandito na naman nga po ako si Gandara, ang inyong Collegiate Americans na maghahatid sa inyo ng mga latest na update tungkol po sa TVJ and Legit Americans. At ang mainit nga po natin pag-uusapan ngayon ay pumapatungkol po dito sa segment na maaari pong niluluto ng TVJ for Atasha. So, marami po ang nakakakutob na magiging magkasama si Maine Mendoza at si Atasha sa bagong segment dahil bagay di umano na maging tandem ang dalawa. Parehas na introvert at the same time ay parehas ng vibes. Anyway, pati nga pagsikat ay parehas din di umano. Anyway, bukod din po dyan natin din pag-uusapan ang tungkol dito kina Vice Ganda na kung saan ay pahiya po siya na naman at walang lusot. So mamaya ay atin pong ilalatag yan sa inyo. Sa ngayon, nais ko po muna magpasalamat sa inyo sa walang sawa po ninyong pagsuporta dito sa ating YouTube channel. Thank you so much guys. And kung kayo ay bago lang dito sa ating YouTube channel at hindi pa nakaka-subscribe, maaari po ninyong pindutin na subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa mga nilalabas po nating mga balita. And para naman sa mga nandito ngayon na nakatambay at nakikinig sa atin na masusugid po nating mga taga-subaybay, narito ang ilan sa mga napili po nating i-shoutout for today's video. Ayan, balik na naman po tayo sa pag-shoutout. So, una na nga po rito si A-Call. Shoutout po sa inyo and magandang gabi. Ritzy Bancoro, shoutout. LMT17, shoutout. John Paul Asadilio, shout out, and Sir Jefferson Ato. Maganda rin gabi, shout out, and sana po ay okay ang maghapon po ninyo guys. So present po ba kayo kanina na nanonood sa live po ng TVJ? Grabe no, ang dami pa rin at panalo pa rin po tayo pagdating sa online views. Shout out and magandang gabi din po dito kina Sir Benny Gabelio, Samsung, shout out. Sir Roy Mogol, magandang gabi. Teodoro Suson, shout out. And Evelina Espirito, shout out po sa inyo. Thank you so much sa walang sawang pag-aantabay parate sa ating YouTube channel. At the same time sa inyo pong masipag na pagkokomento po parate. Sobrang nakakatuwa po't nakakataba ng puso ang inyo pong pagsuporta. Anyway, yan lang po muna ang napili po nating i-shoutout for today's video at pag-usapan na nga po natin ang sentro ng ating update. So ito po ay pumapatungkol sa segment na niluluto po ng TVJ. So nakaka-excite guys kasi po pwedeng fresh ideas ito dahil kakatapos nga lang po ng segment na Sing It. Pero dahil wala pa si Maine Mendoza, ito marahil di umano ang dahilan kung bakit hindi pa rin nasisimulan ng TVJ ang bagong segment. Mayroong nagsasabi na bagay daw po kasi ang tandem ng dalawa. Parehas matalino, parehas talented, parehas na introvert, parehas na makulit. Talagang nagtatago lang, kailangan lang mahulma at masanay sa hosting nitong si Atasha. At the same time ay parehas po silang big revelation or surprise po sa atin ng TVJ. Biruin po ninyo itong si Atasha ay bagong pasok lang sa show business. Kahit po ang magulang niya ay parehas ng nasa showbiz, pinili po kasi na tapusin muna yung pag-aaral. So, hindi po yung ipapasok ng TVJ kung hindi po nila nakikitaan yan ng potential. Just like mga naging legit records, di po ba't napaka talentado at nakikilala. Naalala ko si Miles. Si Miles Ocampo, ilang taon ding natenga yan guys. Pero nakapasok po siya sa A18, nagkaroon siya ng first ever big role po niya, 'di ba? Naging trending po siya sa social media dahil nga po sa Batang Quiapo. Grabe, nailabas niya
doon ni Mel's Ocampo yung kanyang galing sa pag-arte. So magkaalaman tayo guys kung ano po ang bagong segment na ihahayin po ng TVJ. Po pwede namang mag-practice po na si Atasha sa Gimme 5 at po pwede naman bigyan siya ng sarili po niyang segment para mas maging komportable po siya dahil sarili po niya yon. Sabi nga po dito ni Santino, ayan, 7-Eleven. Kaya pala laging sinasabi ni Lola Belen na apo ko yan, baka ilalabas na nila ang bagong segment nila. Si Tash ang host, saka si Main. Sabi naman dito ni JM, malalaman yan sa Wednesday kung ano ang new segment ng EAT or EAT kasi live sila. Baka yan na yung wala kayo sa apo ko. Kasi maglola si Atasha at Lola Belen. Oo nga no? Dati naman na kasi may nakalatag po na segment ang TVJ and Legendary Cards. Pero hindi pa po siya inilalabas and dahil new segment nga ang nasa utak po natin ay gagawa sila ng mga bagong segment. Pero oo nga pala may mga nakapila na segment ang TVJ po pwede rin wala kayo sa apo ko. So, very exciting naman guys. Kung ano po ang mga susunod na mangyayari, anong klase pong segment ito. And mukhang magiging mabenta rin guys. And for sure po niyan, dahil napakagalang naman nitong si Atasha at saka good influence ay hindi naman po yan maano ng MTRCB, magagalaw. Kasi syempre, kapag bata, medyo sensitive si MTRCB, alam niyo na, ang mga bashers, nakatutok yan para hanapan ng butas at mali ang mga bawat shows. Samantala, speaking of MTRCB, eto na nga, wala pong lusot si Vice Ganda, mga ka-legendary cards. Kasi alam naman po natin na pilit na gusto po nilang lusutan ano man ang in-issue sa kanila ng MTRCB. Meron nga po silang binabalak para lamang maipagpatuloy ang kanila pong pag-ere. Tapos naghain na rin po sila ng motion of reconsideration, ganyan. Pero hindi pa rin, denied pa rin po ito. So, wala silang lusot dahil nilatagan na po sila ng MTRCB ng kanilang mga violation kung bakit hindi na maaari pantanggapin and maaaring maging lesson ito sa kanila na hindi po only ang second chance, third chance, fourth chance, ganyan. Meron din pong limitasyon ang lahat. Hindi porket hindi nagagalaw, untouchable na. So narito nga po inilatag na, hindi na po nakatiis ang MTRCB, nilatagan na po si Vice Ganda para maging malinaw at maging clear sa utak po niya kung ano po ang nagaganap. Or kung ano nga ba ang kamalian na kanya po nga nalabag, baka kasi hindi pa rin malinaw po sa kanya. So, sabi nga po dito na MTRCB Chair Lala Soto, sinabing maraming nananawagan na burahin na ang telebisyon, naburahin na sa telebisyon ang It's Showtime. So, unang-una yan yung ipinamukha po sa kanya. At maraming nananawagan talaga. At at the same time po, base dito sa post ng 1PH, ay unang-una ang case 1 ay inappropriate of utterance of the word G-spot by the host Jong Hilario and the Vice Ganda. Then, ang second ay inappropriate utterance of the word Tinggela by the host of Wong Navarro. And then, isinama rin ng MTRCB ang ilang warning nito sa It's Showtime dahil sa mga sumusunod. Utterance of the word pek-pek shorts, incident, attire, and performance of Kim Duenas in the Girl on Fire segment. And then, ito pa guys, may ilan pa din daw pong na-dismiss na reklamo due to lack of merit ang programa dahil sa mga sumusunod complaints regarding sa Rampanalo segment money game where the hosts were paired together to catch play money using their lips. And then complaints regarding sa
allegedly suggestive macho dancing in one of the show's segment. Complaints regarding sa wardrobe malfunction or nip slips of one of the performers. Then complaints of alleged inappropriate wearing of the Barong Tagalog, one of ng isa sa mga host. So, meron namang mga nadidismiss no? Pero hindi po may tatago na may warning na sila. Mayroong mga mabibigat at meron din namang mabababaw lang. Pero yun ay nadidismiss nga. Pero yung mga mabibigat, wag na po nila asahan na malulusutan pa din nila. Kaya inilatag na rin siguro ng MTRCB. Pero anong pong ginagawa niya? Nananatili na nakikipagmatigasan po siya. Ayan, no? Nagpaparinig pa po siya kapag daw iba po pwede. Pero pag iba ay mali. So, malamang may pinaparinggan po talaga ito. Yung iba daw, pag yung iba daw mali. Pero kapag kayo, hindi nyo ginagawa. So, hindi naman ibig sabihin na pinuna ka is that hindi na nila ginagawa. It's just that kayo ay nasa noontime shows at kasama pa mga bata. Yun yung point. Hindi sa nagmamalinis na dapat lang ilugar, kumbaga. Sabi nga dito ni Bel Cruz, dapat talaga ipakita ng MTRCB lahat ng violation ng Showtime para yung mga panatiko nagigil kay Miss Lala, manahimik na. And yun na nga ang ginawa po guys, inilatag na. Samantala, sabi naman dito sa isa pang reaction ni Ella, ayan, wala po siyang username, no? Walang nalabag kasi hindi nila alam ang mga restrictions sa pagpapalabas sa TV. Bigyan ng kapis ang mga yan ng MTRCB ng mga rules and guidelines. So, kayo po ba mga guys, ano pong inyong masasabi hinggil dito? Pa-comment naman po sa baba.